Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, marami ang nababahala dito dahil sa nakapag-recover na pala ang IRGC, ang Iranian terrorist group dyan sa Iran. Ang kanilang mga natabunan na mga underground cities na mayroong laman na stockpiles ng mga missiles ay unti-unti na palang nabuksan ngayon. Mayroong 18 underground tunnels na nilalagyan ng mga missiles ang nabuksan na daw. Mayroong 50 entrances ang nabuksan at ayon dito sa balita ng Fox News ay 18 ka underground tunnels ang talagang bukas na at nakikita sa satellite eh. Kaya ito ang medyo nakakabahala kasi kapag hindi susurrender ang Iran, kapag nakita nila na fully operational na naman ang mga missiles na ito, ay siguradong makipagbakbakan na naman ito. Hindi kay Trump, kundi sa mga kaalyado ni Trump diyan sa Arab state. Halimbawa ang Saudi, ang Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, yun yung mga kaalyado ng US. At yun ang talagang bubumbahin pag-una ng Iran, hindi ang US, kasi ang US ay kapag nag-retaliate ay talagang masakit. Kaya habang binubumba ng US ang Iran naman ay binubumba ang UAE, ang Saudi, ang Qatar, ang Bahrain, even yung isa, Oman yata ay parang binumba na rin nung una, di ba? Mga kababayan, ang Kuwait nakatikim na din eh dahil mayroong US Air Base doon. Bahrain nakatikim din ng konti. Kaya itong mga stockpiles ng mga missiles na ito na nandyan sa mga underground cities, 30 underground cities daw yan, 30 ka underground cities at 18 na ngayon ang nabuksan. Ibig sabihin, mayroong pang kulang na 12. At kapag nabuksan lahat yan, ay talagang manginginig sa takot diyan ang Arab state, ang kaalyado ni Trump diyan sa the Middle East. Alright, so meron tayong hiram na video dito, balita galing sa Fox News, atin panoorin. Analysis shows Iran is quickly digging out its vast underground missile arsenal, which was buried by American and Israeli airstrikes. CNN's Tamara Kiblaoui reports. These are recent satellite images of Iran's missile bases, taken after the start of the ceasefire with the US and Israel. Dump trucks and excavators digging through piles of rubble along the mountainside. But it's what lies beneath the surface that makes this significant. A vast stockpile of missiles, trapped by US bombs. Okay, so napakarami pa nga ang hindi sumabog dyan sa ilalim ng kanilang tunnel ng mga missiles. Ang totoo niyan ay yung sa Ispahan lang yata ang sumabog pati ang ilalim. Kasi ang ginamit doon ay yung bunker buster bomb na malaki. Yung mother of all bomb na tinatawag. Ang nangyari kasi dito, alam ng Iran na ang bunker buster ng Amerika ay aabot sa 60 meters na lalim, 60 meters deep. Ang effective range na pwedeng mapenetrate ng bunker buster. Kaya ang ginawa ng Iran, ang mga bagong underground city nila ay nilaliman nila. Meron ng lalim na 100 meters. Instead of 60, ay nanigurado sila, ginawa nilang 100 meters na ngayon ang mga underground cities. Kaya hindi na maaabot ng bunker buster. Kaya ang tinitira ng mga bunker buster ng Amerika ay ang mga entrances lang at mga exit. So ibig sabihin, natabunan nga lang. Ngayon, ang bilis-bilis magtrabaho ng Iran kasi napakarami nilang heavy equipment. Kaya 24/7 ang trabaho. Walang pahinga. Umaga, araw, gabi ay nagbubulldoze, nagbabakho ang mga ekwipo ng Iran para malinis at pwede nang ma-operate muli nila ang kanilang mga tunnel. Kaya ito yung nakakabahala. At siguradong tinitingnan na ito ni Trump ngayon kung anong areglo
Okay, balik tayo sa balita. Courtesy sa atin ng The Fox News Channel. And likely intact, according to weapons experts, with satellite images showing Iran quickly regaining access to them, casting doubt on US President Donald Trump's claims of having all but vanquished Iran's formidable rocket arsenal. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. CNN previously identified a pattern of US-Israeli strikes to put Iran's missile complexes out of commission. Not by destroying them, but by blocking the tunnel entrances leading in and out of them, leaving the rockets trapped inside and severely hampering Iran's ability to wreak havoc on US allies in the region. But that was only a temporary solution. Iran is already undoing the effects of that strategy. Defense Okay, so ito yung nakita kong dahilan dyan eh. Ang dahilan kung bakit hindi na binumba ni Trump ang Iran dahil nga merong mga underground cities ito na hindi na maaabot ng bunker buster bomb. Bawat bomba ay 3 million sa peso, 3 million pesos ang halaga ng bawat malalaking bomba na yan ng Amerika. Kaya kung bubumbahin nila ng bumbahin, diyan sila matatalo sa gastos. Sa gastos matatalo ang Amerika. Mga kababayan, ang Israel naman, hindi kasi binubumba ng Israel ang mga tunnel. Ang binubumba ng Israel ay yung mga headquarters ng mga general. Ang gusto ng Israel ay i-liquidate lahat ng opisyalis eh. Ang gusto naman ni Trump ay isara lahat ng tunnels at underground cities, which is nangyari na. Pero dahil sa ceasefire, ito naman ang strategy pala ng Iran. Maghahamon ng Iran ng ceasefire, and then kapag kakagat si Trump, okay, may ceasefire tayo 2 linggo. Sa 2 linggo na yan, pag malapit nang matapos ang ceasefire, ay aatras naman ang Iran sa negotiation. Aatras sila. And then, away-away, and then babalik na naman sa negotiating table, magbigay na naman ng another ceasefire. Katulad ngayon, merong 60 days ceasefire ngayon ang nangyari. Well, sa 60 days, 2 buwan yan, ay sigurado kung mabuksan na lahat ang mga tunnel dyan. At ang pag-repair ng mga electronics dyan, ng mga computer na nasira, ay abutin lang daw ng 6 months. 6 months ay fully operational na muli ang mga drones at lahat ng mga natabunan na missiles, pati na yung mga uranium enrichment ay ma-recover na rin yun. Kaya kailangan tapusin ni Trump ang gera before sasapit ang ika-6 na buwan. Kasi sa ika-6 na buwan ay fully operational na ang Iran at mapilitan na si Trump diyan na gumamit ng nuclear bomb. Kailangan na talaga nuclear bomb yung Iran na yan para matigil na siya. Kasi ngayon pinaghuhukay na eh. Ibig sabihin talagang makipagdigma till the end hanggang sa katapusang hininga, makipag-gera talaga ang Iran. Yan ang dahilan kung bakit hinukay nila muli ang mga natabunan ng mga missiles. Alright, balik tayo sa balita, courtesy ng Fox News. Secretary Pete Hegseth has acknowledged that Iran has been repairing the damage. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them. You have no defense industry. But the recovery is widespread and it is happening quickly. CNN looked at 69 tunnels across 18 underground missile bases. At least 50 of those access points appear to have been cleared, and many others are being repaired. Take this base in western Iran. Just weeks ago, US-Israeli fighter jets destroyed all 4 entrances to the underground complex. But now, 2 of them appear wide open. The roads needed to wheel out its trapped rocket launchers repaved. And Iran is already in the process of clearing the remaining 2. It's also repaired some of the more than a dozen craters left behind by US-Israeli munitions. The craters indicate that a large amount of firepower was used to destroy just 2 tunnel entrances. And all Iran needs to reopen them? Dump trucks and bulldozers. As Iran rallies around the missiles that survived the war, weapons experts say it will continue to come up with new ways to protect its arsenal from any renewed US-Israeli bombing.
Okay, so ito na nga yung mahirap dito dahil sa alam na ng Iran kung paano i-protect, paano gagawa ng protection sa susunod, paano nila bigyan ng protection ng mga entrances, ang exit, na hindi ito matabunan kapag binumba. Pero ang Amerika ay mag-iiba rin yan ng strategy. Sabi ko na nga ba, kasi tinesting ng Amerika yung kanilang doomsday nuclear missiles, ay baka magkatotoo ang mga hula na bumbahin ni Trump ng nuclear ang Iran kapag hindi talaga ito susuko. Kaya kung gagamitin ng Iran muli ang kanilang mga missiles, alam naman ni Trump na hindi na kaya ng bunker buster ang kanilang mga underground cities. So ang gawin diyan ni Trump, hulugan na talaga siya ng nuclear bomb. Kaya ito yung mahirap ngayon. Magkaroon ng nuclear bomb, baka gagamit din ng China, ang Russia, at magkaroon talaga ng nuclear war sa ating daigdig. At ito na yung katapusan ng ating planeta kapag ginagamit na ang mga nuclear bomb na ito. Alright, so mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa estratehiya ng Iran na pinaghuhukay muli ang kanilang mga natabunan na missiles at drones? Sila ba ay magipagdigma pa rin sa US? Nakitang-kita naman na talagang talo sila? O sila ay gagawa naman ng ibang strategy at kunwari magsusurrender, di ba? Makipag-deal. Pero baka parang buni lang yan sa balat ng tao na pabalik-balik, di ba? After 10 years, babalik na naman sa kanilang gawain. Paki-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa nag-subscribe. Malaking tulong yan sa aking event followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.